Okay, magandang araw at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Ito, una nating pag-uusapan ay tangkang impeachment complaint laban dito kay PBBM, no? Tila ipinagwalang bahala. Meron na, I think yung Duterte Youth Party List, no, nagrereklamo sila sa impeachment ni PBBM, no? At pag-usapan natin ito kasi marami sa ating mga Pilipino ang gusto ng ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Pero bakit sa Kamara walang pumapansin dito? Yan ang malaking tanong eh. Ang daming, alam nyo, sa loob ng House of Representatives, no? Yang mga representatives na yan ay representante ng taong bayan. Pero ang sigaw ng taong bayan ay gusto nang ma-impeach itong si Bongbong Marcos for some reason. Pero bakit hindi nyo pinapansin kayong mga congressman dyan? Diba? Alam na yan. Diba? Alam na bakit hindi yan pinapansin. Mamaya, pag-usapan natin ito kasi mahalaga ito kasi hindi lang si VP Sara ang ipa-impeach ninyo. Ha? Kung meron mang kasalanang ginawa itong si VP Sara, if you believe, yung mga kalaban ni VP Sara, na sa tingin ninyo may dapat i-impeach si VP Sara, mas lalo sigurong gusto ng taong bayan na ma-impeach si PBBM. Di ba? Kung ikukumpara natin, no? Kung ikukumpara natin. Kasi kung sa Kamara, kung yan lang ang ating pagbabasihan, bias yan eh. Di ba? Kung uutusin ng kanilang amo dyan na tambaluslos, kasi kaaway si Tambaluslos at si VP Sara, o kaya tumatakbo yung impeachment ni VP Sara. Pero ni isa dyan sa Kamara, no, sa mga representante na mga congressmen dyan, takot na pakinggan ang mga hinanaing ng taong bayan na mas gusto nilang mas ma-impeach itong si PBBM. Huwag na tayong magbulahan. Okay? So, ang dami ko nang sinabi pero mamaya pag-usapan natin yan, okay? Pag-usapan rin natin itong latest na advertisement, no? Campaign advertisement ni Senator Amy Marcos. Na sinabi niya dito sa kanyang campaign ads, no? Hindi po Marcos ang nagpapatakbo dito sa bansa natin. Ang reasoning ni Senator Amy Marcos, ang nagpapatakbo raw sa bansa natin ay Araneta at Romualdez. Ayan. Talagang lumalabas na galing sa bibig ni Senator Amy Marcos Kitang-kita natin dito sa video na ito na may hidwaan na talaga ang si Senator Amy at itong asawa ni BBM at si Romualdez. Mamaya, pag-usapan natin yan. I-share natin yung ating opinion at analysis dyan patungkol sa ginawang campaign ads ni Senator Amy. Ito, tatlo ng ating pag-uusapan. Reklamong isinampa kay VP Sara Duterte. Didinggin sa Department of Justice siguro ito, no? So, ang tanong dito, ayon kay Rimulya, as far as I know, kung napakinggan ko sa balita na ito, dadalo raw itong si VP Sara. Pero kung tutuusin, pwede raw mga abogado lang ni VP Sara ang pupunta dyan. So I doubt kung pupunta si VP Sara. Okay? So mamaya, ano ba itong kaso na ito, no, na isinampa kay VP Sara? I-explain natin yan. Pakinggan natin yung balita na yan. Okay? At higit sa lahat, ang video na ipapakita natin dito sa last is itong speech ni Vice President Inday Sara Duterte sa Duterte na campaign rally. Sobrang matindi po ang prangka, ang banat ni VP Sara dito. Abangan natin at i-analyze natin at magre-react tayo dyan sa mga speech ni VP Sara. Okay? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito
para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, ito. Unahin natin itong meron ng nag-file ng impeachment complaint kay PBBM. Ang tanong dito kayong mga audience ngayon na nanonood, kayo mismo ang tatanungin ko. Gusto nyo bang ma-impeach si PBBM? Seryosong tanong yan Seryosong tanong yan. Kasi kung ako yung tatanungin mo, oo. Sobrang oo. Gusto kong ma-impeach si PBBM. Kasi kung wala man sigurong ginagawang masama si PBBM, pero ayoko lang ang kanyang mga kulang Sobrang kulang. Yung panahon ng pangangampanya, ang dami niyang pangako pero hindi naman natupad. 'Di ba? So feeling ko sobrang nakukulangan ako sa kanyang performance. Kaya gusto ko siyang ipapa-impeach. Okay? Ito yung balita. Kayo, ilagay nyo dyan. Anong comment nyo? Gusto nyong ipa-impeach o hindi ipa-impeach? Okay? Pwede kayong mag-comment dyan. Ito. Panoorin natin. Walang tumanggap sa impeachment complaint na ini-endorso ng Duterte. Tingnan nyo intro pa lang. Walang tumanggap na impeachment complaint. Bakit walang tumanggap sa kanyang impeachment complaint? Alam na. Yang kamara na yan, hawak yan ni PBBM. Sino pa namang may hawak dyan? Hindi yung buhaya dyan. Yung mga buhaya dyan ang may hawak Diba? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diba? Patuloy. The Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa... Ang laman po ng impeachment complaint, ang itong Duterte Youth Party List po, ang itong pagdala kay Tatay Digong, isang Pilipino, okay? Even if hindi nyo natingnan si former President Duterte, kahit hindi nyo natingnan na siya ay dating presidente, tingnan nyo lang siya bilang isang mamamayang Pilipino na dinala doon sa dayuhan at ipinakulong. Doon pa lamang. Okay? Yun ang inireklamo dito sa Duterte Youth Party List. Which is, ako sa sobrang tumpak itong ginagawa ng Duterte Youth Party List. Pero, wala raw tumanggap. Ganyan sila kakakapal na mukha. Walang tumanggap dahil takot. Wala na mga bayag yung mga congressman dyan Wala rang tumanggap. So, anong sabi mo dun? Kapal ang mukha. Ganyan sila kakapal. Kamay ng mga banyaga. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution. Culpable violation of the Constitution. Obvious yun Klaro yun Tapos walang pumapansin. Ganyan sila kakapal na mukha. Ikaw itong leader sa Duterte Youth Party List, good job sir, good job. Saludo kami sa mga taong katulad mo na merong bayag, okay? Dinala ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco araw ng Huwebes, May 8, 2025. Pero wala sa kanyang opisina si House Secretary General Velasco dahilan para hindi tanggapin ang impeachment complaint. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa seminar Secretary General Velasco. Nasa seminar raw si Velasco kaya pala hindi tinanggap. Ang galing ng timing, no? Timing
Siguro may mga secretary diyan. Paano na lang sa secretary diyan? 'Di ba? Kasi trabaho nyo 'yan na tatanggap kayo ng mga complaint diyan, 'di ba? Itanggap na lang. Wag niyong tanggihan. Itanggapin niyo rin, 'di ba? Tanggapin. Kasi magandang sa totoo lang, magandang move ito kahit sobrang late na ito. Magandang move pa rin ito kasi hindi naman natin alam, baka meron pa diyang mga kongresista na nananahimik lang pero kapag meron ng complaint saka sila lalabas. Pwede yan Kasi gano'n yan, di ba? Naalala nyo ba yung mga kabarkada nyo? Kapag may isang mag-a-action, a-action lahat, di ba? Pwede yan Okay? So, maghintay lang tayo ng isang congressman na talagang tatayo para dyan. Tapos, yung iba naman, susunod sila. Kasi, ano yan ikaw, pupunta ka, ano ka ba, tatayo ka ba dito, ganon. Parang ganon yan So, tingnan lang natin, no? Even if merong very slight chance na mangyari yan. Pero I hope, no? We're not in session right now, so not much can be done, di ba? At sa alam ko po, tinanong itong si Romualdez patungkol dito sa impeachment na yan. Okay? Ito yung sagot niya. Miski yung SecGen's office, naka-seminar sila ngayon. So, we have to wait for the proper time to consider that. Tila proper time raw to consider that. Okay. alam naman namin na ibabasura nyo rin yan di ba? Magaling talaga strategy itong si Romualdez, no? Ay, nako. Walang bahala rin ng House Leader ang tangkang paghahain ng impeachment complaint. I really don't know. I don't know the what inspired them, but hayaan mo na lang sila. Ang ilang mambabatas, ipinagtataka naman ang timing ng hakbang, lalo na't ilang araw na lang bago ang... Ito yung mga reaction ng mga representatives patungkol dyan sa impeachment na yan. Kayo nang humusga. Ito yung mga reaction nila. Midterm elections. Well, ang tanong ko lang sa impeachment, may 2 linggo na lang pagkabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Sabi niya, hindi niya maiintindihan bakit ngayon lang yan i-file yung impeachment na yan ni PBBM. Kasi 2 linggo na lang. Yan ang sabi niya. 2 linggo. 2 linggo na lang. Bakit ngayon lang? So, yan na naman ang irarason nila na hindi nila ito papansinin at tatanggapin itong impeachment na ito. Yan ang reason nila. Pero yung kay VP Sara, 1 araw lang, impeach na. Tingnan nyo. Di ba? Kung may impeachment laban kay PBBM, it's too late already. 2 linggo na lang. Pero yung kay VP Sara, 1 araw lang, impeach na. Di ba? Wow! Ang galing! Sobrang galing, di ba? Hindi ko rin nababasa yung impeachment, pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ang ating mga kababayan ay tignan, hindi po... So, parang sinasabi nila, yung impeachment na yan sinadya yan kasi malapit ng eleksyon. Wala namang panahon para masira si PBBM kasi sira na naman talaga siya sa taong bayan. Di ba? Bakit kayo concerned sa 4 days before the election ito i-file? Dahil sa tingin ninyo masira si PBBM dito. Ang tanong dyan, ito yung tanong ko. Hindi ba sira na ang pangalan ni PBBM sa taong bayan sa ginagawa niya kay Tatay Digong? Hindi, nagtatanong ako. Di ba? Yung impeachment na yan, 2 linggo na lang yan ang dapat yung paghahandaan.
2 linggo na lang ang nakabinbin. Pero yung kay VP Sara, 1 araw lang, wala na. In-announce na, impeach ka agad. Impeach ka agad. Kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya? Yun na nga, kasi bakit kailan mag-eleksyon na? Di ba? So, distraction siguro. Paniniwala rin nila na wala na rin namang oras para rito, lalo na't matatapos na ang 19th Congress. Wala na eh. Pero karapatan naman ng lahat, di ba? Di ba? Lahat sila. Mapapansin mo, no? Ang kanilang mga rason, no? Parehong-pareho silang lahat sa kanilang rason. No, tingnan niyo. Wala na eh, wala na. Kahit sino, kahit ikaw, if you want to file an impeachment complaint, ang medyo nagtataka lang, sabi ko parang ala ng oras. Susubukan umano ng Duterte Youth Party List na ihain ang impeachment complaint sa susunod na Martes, May 13. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Ano muna ako. Gusto ko munang mag-post sa aking Facebook page. Kasi ito rin yung ang nare-realize ko eh. Impeachment complaint kay BBM, wala ng oras dahil lalagay ko talaga dito, 2 linggo na lang. Diba? 2 linggo na lang. Pero yung kay VP Sara, yung kay VP Sara, 1 araw, impeach na kaagad. Impeach na kaagad. Yan. Ipopost ko yan talaga, di ba? Kasi, yung mga reasoning nila, halatang-halata na palusot eh. Di ba? Wag na tayong ganyan ang mukha ngayon ng House of Representatives. Di ba? Heto. Pakinggan natin itong campaign ads ni Senator Amy Marcos. Kayo ba maniniwala dito? Play. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balota, ay may Marcos. So, kayo nang humusga kung boboto ba kayo sa kanya o hindi. Alam ko na hati-hati. Majority sa mga supporters ng mga Duterte talaga. Meron namang ako mga kaibigan dyan, mga ilan-ilan na susuporta rin kay Amy Marcos. Ngayon, we have to break down sa mga sinasabi ni Senator Amy. Una niyang sinasabi, hindi po Marcos ang nagpapatakbo ngayon sa bansang ito. Okay? Bakit nasabi ni Senator Amy yan? Kasi alam niya, at hindi po tayo nagkakamali dito, nagkakamali sa ating analysis. Mismo galing na ito kay Senator Amy Marcos, meaning to say, swak na swak at tumpak na tumpak ang ating analysis noon pa, di ba? Na sinabi ko dito sa aking vlog na merong nagko-control dito kay Bongbong Marcos. At walang iba yan kundi ang asawa niya at itong pinsan niyang si Romualdez. Ako sa totoo lang yung nagba-vlog ako dyan, duda
Nagdududa pa lang ako eh. Duda ako na may nagkontrol kay BBM sa sobrang bait niya, ganon ganyan. Ngayon, galing na ito mismo sa bibig ni Senator Amy Marcos na hindi po Marcos ang nagpapatakbo ngayon sa bansang ito. Ngayon, tama ba yung ating pagdududa, yung ating analysis na ito pa lang si Bongbong Marcos ay under the saya ng kanyang asawa? Totoo ba yan? Ha? Kasi kung totoo yan, no? Hindi naman si Liza Araneta Marcos ang ating binoto. Kaya ba siguro nagkabuang-buang ng ang ating bansa dahil iba na pala ang nagpapatakbo? At higit sa lahat ang kanyang pinsan na si Romualdez, si Martin. Bakit, ito yung tanong ko eh, bakit Bongbong Marcos hinahayaan mo lang na magpapakontrol dito sa mga taong ito? Oh, ano ba? Ano bang meron? Bongbong Marcos, ano bang meron na kontrolado ka nila? Yan ang malaking tanong eh. Galing na ito ni Senator Amy Marcos na iba na ang nagpapatakbo. So wala naman tayong ibang iisipin kundi controlled itong si BBM. Is that what you are trying to say, Amy Marcos? Lahat ng ito ay reaction ko lang, comment ko lang sa sinabi po ni Senator Amy, which is tumpak na tumpak ito sa analysis natin. 'Di ba? So ang sa atin lang dito, bakit si Bongbong Marcos he cannot stand without these people? Yan ang the big question eh. Why can't you stand without your wife, without this yung pinsan mo? Ano bang meron? May tanong lang. May pinanghahawakan ba sila sa'yo? Kaya nakokontrol ka? Kaya takot ka na hindi sila sundin? Yan, natatanong lang ako. Diba? Oh. At ito pa, naalala ko tuloy itong si Attorney Salvador Panelo. Kasi po, nagdududa po ito let's take all sides of the story. Nagdududa kasi itong si Attorney Panelo. Nagdududa siya kasi ikaw, Senator Amy, nung una, nangangampanya ka together with the alyansa ng Bagoong Pilipinas, di ba? Doon ka nangangampanya. Ngayon, nung tiningnan mo ang rating mo, bumagsak yung rating mo sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Kailangan niyang manalo eh, di ba? Si Senator Amy, kailangan niyang manalo. Kaya, tumiwalag siya sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Siyempre, napahiya yung kabila. Tapos, wala na. Bagsak yung rating eh. Ngayon naman, sabi ni, siguro, nagtataka kasi itong si Panelo. Sabi ni Panelo, lumipat ka sa Duterte kasi alam mo, ang pundasyon ng nanalo ka, mga Duterte yung bumoto sa inyo the last campaign, di ba? Nanalo ka dahil midterm rin ito nanalo eh. Nung panahon ni Tatay Digong. Ang bumoto kay sa madaling salita, ang bumoto po kay Senator Amy, mga Marcos, mga Duterte supporters. Na-realize siguro niya, kasi bumagsak yung rating niya, nagpa-endorso siya kay BP Sara. Nagpa-endorso siya. Nung na-endorso na siya ni BP Sara, ito na, ang lumabas. Nagpapalabas na ng mga ganitong campaign ads. Ang tanong ni Salvador Panelo, ito. Kung talagang totoo ka, no, sa mga ginagawa mo,
Kasi duda pa rin itong si Attorney Panelo sa ginawa mo dyan sa Senado. Yung hearing mo sa mga irregularities sa pag-aresto kay Tatay Digong na dinala doon sa mga dayuhan. Duda pa rin si Panelo. Kasi sabi ni Panelo, kung ikaw totoo ka na Duterte pa rin ang prinsipyo mo. Yan, ito yung point ni Attorney Panelo ha. Kung totoo kang kakampi ka pa rin ng mga Duterte supporters o Duterte, no? Sabihin mo ang totoo. Sabihin mo ang totoo. Drug addict ba si Bongbong Marcos? Ang ingay naman ng aso ko, guys. Ang ingay ng aso ko dito. Tumatahol na naman si Trillanes. Trillanes yung pangalan ng aso ko talaga. Si Trillanes. Hoy, Trillanes! Tahol ka ng tahol dyan eh. Ang ingay. Nagbablog ako dito. Big aso to. Hoy! Tahol ng tahol? Parang ayaw nyo yung mga sinasabi ko eh. Alam nyo si Trillanes na tuloy eh. Alam niyo si Senator Aimee, yan ang hamon niya, yan ang hamon kay Panelo sa'yo, Aimee Marcos. Kung tunay ka, sabihin mo, totoo ba yung mga kumakalat na istorya na drug addict si Bongbong Marcos? Nagtatanong lang po kami kasi mismo kami, hindi kami makapaniwala dyan. Sabihin mo ang totoo. Gumagamit ba ng polboron si PBBM? Yan ang hamon ni Panelo. Kasi kung tunay ka, alam naman natin na ang mga Duterte supporters, yan ang laging sinasabi, Bongbong bangag, Marcos bangag. So ngayon, sabihin mo sa amin, sa mga Duterte supporters, totoo ba yan o hindi? Kasi mismo kami nagtataka. Kasi kung ikaw ay makita ng mga DDS na ikaw ay walang filter, straight to the point yung mga pinagsasabi mo, malaki ang chance na dadami po ang boboto sa inyo. Diba? Kasi si Panelo po, parang sinabi niya, yung ginagawa mo sa Senado na hearing na yan, wala na yang silbi eh. Kasi si Tatay Digong, wala na, nakakulong na doon eh. Ano pa? For what? Ganun ang kay Panelo yung pag sampa mo ng complaint sa ombudsman dito sa mga sangkot dito, hindi pa rin, sabi ni Panelo, hindi pa yun sapat. Hindi yun sapat. Kasi kung sasabihin mo na hindi Marcos ang nagpapatakbo sa bansang ito, ang tanong ko sa inyo, ang tanong ko sa iyo, Aimee Marcos, sino ang nag-utos para dalhin doon sa ICC si Tatay Digong? Sino? Sabihin mo, Aimee Marcos. Alam kong alam mo, kapatid mo yan eh. Diba? Don't tell me. Kasi mukhang tumpak na naman ako. Swak na naman yung analysis ko. Na ang nag-utos na dalhin doon si Tatay Digong sa ICC, don't tell me na tama ako sa mga analysis ko na si Liza Marcos at si Romualdez ang may utos. Pwede. Pwede, di ba? Pwede. Don't tell me. Kasi sabi mo, hindi po Marcos ang nagpapatakbo sa bansang ito. So gets na natin sino ang nag-utos. We need to know the answer, Senator Aimee. Yung galing sa bibig mo. Okay? Alam kong meron kang alam. Dapat mo lang sabihin ng prangka sa taong bayan. Sino ang nagpapadala kay Tatay Digong doon sa ICC? Totoo bang may nag-utos sa kapatid mo? Ding, ding, ding! Okay? Mag-comment, mag-react, pag-usapan natin yan sa comment section, yung kay Senator Aimee. Okay? Eto, punta tayo dito sa
kay VP Sara naman, itong kaso ni VP Sara na isinampa, ang tanong dito, dadalo ba si VP Sara? Ito, pasok. Dante, dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa pagdinig mamaya? Magandang tanghali, Ella. Inaasahan nating pupunta si Vice President Sara Duterte sa pagdinig batay sa kanyang naunang pahayag. Alamin natin mamaya, Ella, kung makakarating nga ito dahil may schedule din siya diyan sa Batangas mamayang hapon. Nakatakda ngayong araw ang preliminary investigation o pagdinig sa Department of Justice o DOJ sa reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa pangalawang Pangulo. Kaugnay ito ng naging banta ni VP Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig, inaasahan na formal na ipapaalam sa VP ang reklamo laban sa kanya. Umaasa si DOJ Secretary Crispin Remulla na dadalo ang Vice Presidente at gagawaran naman anya ito ng karampatang paggalang. Ito anya ay kanyang karapatan at marapat lamang na kanyang gamitin. Pero hindi naman obligado ang Vice Presidente na dumalo sa pagdinig o maaari naman na ang kanyang mga abogado ang kakatawan sa kanya. Una na rin sinabi ni Remulla na pwedeng magdala ng security ang pangalawang Pangulo sa preliminary investigation. Yan man ang ating update mula dito. So, ano ba yung kaso na ito? Ito yung mga sinabi ni VP Sara noon, 'di ba? Na kung magugurgur siya, may tao na siyang inutusan na ipagurgur niya rin yung mga nagpapagurgur sa kanya. So, inunahan na nila, kinasuhan na nila si VP Sara. Kung sasabihin nyo, no, yung impeachment complaint ni PBBM 4 days before the election, ginawa. Paninira raw, parang ganun. Ito, anong kaibahan dito? Di ba? Timing talaga na malapit na yung election, i-remind yung tao na may nakabidbin na kaso si VP Sara, may complaint si VP Sara. O di, konting bawas yun, di ba? Ang tanong, may maniniwala pa ba? Kasi ganyan talaga ang alam na natin yan. Sobrang dami ng nagdaan na eleksyon. Kapag panahon ng eleksyon, lalabas talaga ang mga ganitong bagay para siraan dito, siraan doon. Tapos itong si Adjong at si Ortega magrereklamo. Natural lang yan, boy. Huwag niyong ilihis ang usapan. It's campaign period. It's campaign time. Talagang ganito yan. Di ka pa sanay. Di ba? Sa Maynila, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Dante. So, kayo, anong sa tingin ninyo itong kaso ni VP Sara? I hope naman na SOJ Remulla, no, na maging patas kayo dito. Kasi klarong-klaro naman sa statement ni VP Sara, di ba? Walang mangyayaring masama sa binabanggit ni VP Sara kapag hindi rin mangyaring masama sa kanya, di ba? Yeah, we are talking here na magre-revenge si VP Sara, di ba? So tayo alam kong hindi maganda yung ganyan, no? Dahil lang sa politika may gurgurang mangyari. Ayaw natin yan. As much as possible, ayaw natin yan. Pero naiintindihan ko rin si VP Sara na parang ipaalam ko sa kanila na hindi ako susuko, no? Sa sobrang galit niya, sa mga narinig niya na meron siyang death threat itong si VP Sara, tinakot rin niya, okay? Tinakot rin niya ang mga taong kalaban niya na hindi ako ganyan, na hahayaan lang na merong magtangka sa aking buhay. Magre-revenge ako kapag mangyari yan sa akin. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. At hindi ko lang yan alam. Pasok ba ito sa grave threat na kaso? Hindi ko lang alam I'm not a lawyer, I'm not a koan. Pero ako, ina-understand ko si VP Sara bilang isang tao rin naman. Okay?
So hindi ko lang alam kung it's a political strategy, pananakot sa kanya na parang hindi siya para hindi siya mapahamak sa gurgur, di ba? O dapat takutin rin niya ang kalaban. I don't know if it's a strategy niya. Pero at the end of the day, no? Kung anong nasa batas, sundin natin yung nasa batas. Okay? Ngayon, pakinggan natin ng buong-buo itong speech ni VP Sara sa Duterte. Matindi po ito. Tingnan nyo gaano gigil na gigil ang taong bayan kay VP Sara. Hindi katulad ng iba dyan, may ayuda na ngang ibinibigay, no? Wala. Kaway-kaway sa hangin. Walang pumapansin. The Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Duterte! Tingnan nyo yung mga kamay ng tao. Lahat, nakatutok lahat ng mga video camera nila. Kapag si BBM, wala. Wala, gumaganon lang yung tao. Walang pumapansin. Ayan. Pakinggan yung tao. Duterte! Duterte! Maingay yung tao ha, maingay yung tao. Hindi yan kontrolado na mayroong director na nagpasigaw. Hindi kagaya yung sa kabila na may director na sigaw, 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 sigaw. So, dito, sa tao na yan ha, yung sumisigaw, sa tao na yan. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin, sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa akin. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Daghan salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana
dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. Walang ganyan sa alyansa. Nakusang sisigaw ang tao. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Tama. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Tama. At nagsinungaling
sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan undangon nato ang batasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayaw-sayaw ra og magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok. Undangon ang mga party list na gipanag-iya sa mga dato. Undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyalis. Undangon ang budol og pagpamakat. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Idiretso natin ang boto. Number 38, Rodante Marcoleta.
Number 10, Jimmy Bondok. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 53, Apollo Kibuloy. Number 34, Raul Lambino. Number 30, JV Hinlo. Number 58, Philip Ipe Salvador. At number 42, alam ko hindi kayo matutuwa, pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Iboboto ko rin si Camille Villar dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics, sa bangungot ng Typhoon Yolanda, kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso, and let us all save the Philippines. Ako si Inday Sara Duterte, isang botante. Syukran. Ayan ha, narinig nyo ha, galing kay VP Sara. As she always said, God save the Philippines. Kaya ngayong araw ng election, araw ng pagboto natin, let us save the Philippines. Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinagsasabi ni VP Sara, no? At usap-usap tayo sa comment section, guys, ha? Kailangan mag-comment kayo para naman alam natin yung mga ideas ninyo kung ano sa tingin ninyo ang reaction ninyo dyan. Okay? So,
guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe na po kayo ha, para updated kayo lagi. And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Yan, subscribe rin kayo dyan. Marami tayong mga videos doon na mga ina-upload na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? And sa mga audience ko dito sa Donmar TV, maraming salamat po sa inyong lahat. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.